Halika, magkatrabaho tayo sa aking channel. Malay mo, pasulduhin na tayo. Meta. Ayan. Meron akong librong nabili sa Christian bookstore. Gusto ko lang i-share ito dito sa aking channel. Malay mo, may mapupulot kayong magandang aral sa aking binabasa. Nandito na ako sa panglima, payo para sa magulang. Ang sabi dito sa panglima, gawin ang pagtutuwid sa anak sa pribadong lugar. Kahit pagalit na galit kayo, sikaping huwag pagalitan ang anak sa harap ng ibang tao. Maging matalino at mahinahon sa pagtutuwid. Hindi naman masama na ituwid ang anak, lalo pa kung kailangan, pero dapat gawin ito sa pribadong lugar. Hanggat maaari, iyong kayo lamang ng anak niyo. Pag pinagalitan ang anak sa harap ng ibang tao, kahit patutuong may nagawa siyang pagkakasala, mapapahiya siya. Maaaring magbunga ito ng mas malaking problema. Maaaring magrebelde ang anak, hindi dahil mali ang pagtuwid, kundi mali ang lugar at ang paraan ng pagtuwid. Sa pang-anim, huwag hayaang iba ang dumisiplina sa iyong anak. Ang pangunahing may katungkulan at pananagutan sa pagdisiplina sa anak ay ang mga magulang. Hindi lolo't lola, tiyo't tiya o ibang kamag-anak. Hindi rin kung sinong kaibigan, religious leader o kumparit kumare, lalong hindi ang yaya. Ang mag-asawa ay hindi dapat nagkanya-kanya o nagtuturuan sa pagdisiplina. Hindi ito trabaho lang ng isa, unless of course kung single parent ka, ang ama at ina ay dapat may unawaan, nagkakaisa at magkatuwang sa pagdisiplina sa mga anak nila. Mahirap. Kailangan talaga nating matuto kung paano natin disiplinahin. Huwag natin disiplinahin ang ating anak, ipapahiya sa ibang tao. Pang-7, utusan ang anak ayon sa angking kakayanan niya. Dapat alamin ng mga magulang ang kakayanan ng anak. Malaking frustration para sa anak ang paggawain siya ng isang bagay na hindi niya kaya, lalo pa kung pinilit lang siya. Tama lang na utusan at turuan ang anak ng mga bagay na dapat niyang gawin. Pero hindi tama na pilitin ng magulang na gawin ng anak ang isang bagay na hindi niya kaya at pagkatapos ay feeling successful pag na-accomplish ang utos ng magulang. Frustrate ang anak ng pag hindi niya na-accomplish ang inuutos sa kanya na hindi niya kaya, lalo na kung napagalitan siya dahil sa hindi pag-achieve ng inuutos sa kanya. Kaya marapat lang na alamin ng magulang ang abot ng makakaya ng anak at utusan siya ayon sa kanyang angking kakayanan. Pang-8, huwag magpapadala sa manipulation ng anak. Children are very manipulative. They manipulate so that parents would give in to their whims and desires. Beware of the manipulation tactics of your children. Example, crying, not eating, tantrums, pasweet, nang-uuto, etc. Do not let your children manipulate you and have control over you. Be in control. Give your children what is only needed and necessary. Huwag magpadala sa pag-iyak ng anak. May mga magulang na kapag umiyak na ang anak, ay ibinibigay agad ang hinihingi na ang anak ay bumabalik na ako. Ang anak, pag napapagod sa kakaiyak, titigil din yan. Walang mamamatay sa pag-iiyak. Yung pananakot na hindi kakain, huwag kayong magpapadala doon. Basta mag-iwan kayo ng pagkain sa lamesa. Pag nagutom ang anak nyo, kakain yun. Maniwala.
bahala kayo.